Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumunta si Dr. RJ Tanyag dito sa police station kung saan gusto niya itong malaman kung ano ang mga detalyado dito sa kanyang ama, kung ano ang kanilang mga nagawa at may resulta na ba. Dito na nga ay hindi inaasahan pumunta si Dr. RJ Tanyag dito sa isang restaurant at talagang hindi niya ito namalayan na andun pala itong si Lynette. Dito na ikinagulat ni Dr. RJ Tanyag ang kanyang mga nakikita kay Lynette kung saan parang nababaliw na ito at talagang kailangan nito ng makakausap at makakasama. Pero ang nangyari nga ay talagang mag-isa lang itong si Lynette dahil dali-dali itong si Josa na umihi dahil sa naihi na siya at hindi niya na kayang pigilan. Dito niya na iniwan si Lynette sa isang lamesa kung saan lahat ng mga guni-guni ay naririnig ni Lynette na kung saan ito ay nagdulot sa kanya ng pagka-trauma. Dito na nga ay hinawakan siya ni Dr. RJ Tanyag na kung saan ito ay niyakap niya agad-agad dahil sa takot na takot siya sa lahat ng kanyang mga naririnig. Dito na nga concerned si Dr. RJ Tanyag sa kanya at sinabi niya dito na kung ano ang nangyari sa kanya, pero hindi siya nagsalita at talagang umalis itong si Josa at pagkatapos niya itong umihi ay bumalik naman agad na kung saan naabutan niya itong umiiyak si Lynette. Itinanong niya dito si Lynette kung saan hindi naman ito sumagot at umihi ito saglit at wala na itong sabi-sabi kundi tumawag itong si Dr. Carlos Benitez sa cellphone ni Lynette at nakausap ito ni Josa at pinagsabihan niya ito kung nasaan na sila. Dito na sinabi ni Josa kung ano ang nangyari kay Lynette na kung saan kailangan na ng tulong ni Lynette at talagang prosigido ito na dapat may katuwang itong si Lynette dahil sa kanyang mga nararamdaman at nanginginig ang kanyang katawan. Concern itong si Dr. RJ kay Lynette na kung saan gusto niya itong damayan at maging safe ito. Pero ito nga si Lynette ay talagang nagmamatigas at talagang nalakihan pa niya ng boses na sigawan pa niya itong si Dr. RJ Tanyag at talagang sinaway siya dito ni Josa. Agad naman itong pagsaway ni Josa sa kanya ay talagang pinuntahan at binalikan ni Lynette itong si Dr. RJ Tanyag at nanghingi siya dito ng despensa. Agad-agad naman itong si Dr. RJ ay nanghingi din sa kanya ng despensa kung saan umalis na din ito at hindi nila inaasahan nakita pala sila ni Dr. Carlos Benitez. Dito na nagalit si Dr. Carlos Benitez sa lahat ng kanyang mga nakikita kung saan prosigido ito na may kinalaman o nakikipagkita daw si Lynette dito kay Dr. RJ Tanyag. Niloloko daw siya dito ni Lynette kung saan nagdulot ito ng kasamaan kay Lynette at nag-inom siya dito sa kanilang tahanan at tinapon dito kay Lynette ang baso. Dito na nga ay tumalsik ang bubog dito sa kamay sa braso ni Lynette kung saan ito ay nagdulot ng nagsugat ito at talagang nanginginig ang katawan ni Lynette dahil hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Dito na nga kaya magsumbong si Lynette sa lahat ng katotohanan tungkol kay Dr. Carlos Benitez na isa din pala siyang dahilan ng kanyang pagka-trauma o talagang si Dr. RJ Tanyag ay concern kung saan sinabihan siya ni Dr. Ray Meneses na wag nang pakialaman itong si Lynette dahil may sarili na itong buhay at may sarili na itong asawa. Wag nang pakialaman dahil malaki lang ang gulo na tatahakin niya kung ito ay papakialaman pa niya. Pero hindi talaga magpapatinag itong si Dr. RJ Tanyag dahil alam niya na kailangan ni Lynette ng karamay. Pero hindi niya alam ay nasa kapahamakan nga itong si Lynette sa kamay ni Dr. Carlos Benitez. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.